Anim na bagay na kailangan mo lang para gumaling sa karamihan ng sakit. Siguro mga 80-90% ng sakit gagaling at baka 95 or more ng sakit maiiwasan. Anim na bagay lang susundin natin. Tignan natin ha. Number 1, kailangan natin oxygen, hangin. Okay? Hindi natin na ma-maximize itong paggamit ng hangin natin. Pag na-stress kasi tayo, ang hinga natin ganito lang mababaw. So, kulang ang oxygen ng katawan natin. So, dapat every 30 minutes, every hour, sundan nyo po ako. O, sundan nyo ako ha, gawin natin. Hinga ng malalim sa ilong. Pigil, exhale. Sabay po kayo. I-try nyo to, sabay kayo. Tapos, try nyo talaga maraming hangin. Libre ang hangin, walang bayad. Okay, walang bayad to. Hinga malalim. Exhale. Last one, pangatlo. Hinga malalim. Pigil, exhale. O ano, masarap ba ang pakiramdam? So every hour, kailangan tataas yan. Ang pulse oximeter natin, yung oxygen natin, kailangan ng buong katawan yan. Diba? Mas mapula ang kamay, mas maraming oxygen, maganda sa baga. So every hour, good for the cells, good for the body tissues para optimal ang functioning. Pati yung baga natin. Pag pinapractice natin yung baga natin paghinga, maganda po yun. Lalakas yung lung capacity natin. Tapos, para gumanda pa yung paghinga natin, siguro pag nasa probinsya kayo, maganda. Hanap kayo ng mga mahangin at medyo maraming oxygen na lugar. Yan po ang maganda. Kailangan clean air Clean air. Siyempre, pag sa Maynila, madumi yung hangin, ay baka sa loob ng mall, mas malinis yung hangin, may filter. So, pero yung oxygen, libre yan. Okay? Maraming sakit, mababawasan dyan. Number 2, very important, kinakalimutan ng maraming kababayan natin, pag-inom ng tubig, hydration. Okay? Itong 6 lang. 6 lang susundin nyo, marami nang gagaling dito. Hydration, very important. Ang mali ng maraming kababayan natin, iniintay ninyo na mauhaw muna kayo bago kayo iinom ng tubig. Tama? Diba? Pero mali po yun. Oras na nauuhaw na kayo, ibig sabihin, late na yon. Ang pag-uhaw, thirst, yan na ang last warning sign ng katawan mo na kulang ka na sa tubig. Madi-dehydrate ka na, magkakasakit ka na, sasakit na yung ulo mo, hindi nagagana yung kidney, yung liver mo. Kasi nga, uhaw ka na Okay? Kaya wag mo hintayin na mauhaw ka. Dapat iinom ka ng tubig regularly, 6 to 8 glasses of water regularly. Tubig. Okay? Tubig ang pinakamaganda sa lahat. Diba? Tulad na sabi ko nga, iwas muna sa mga matatamis, soft drinks, at iba pang mga sugar. Tubig mas maganda. Gusto nyo konting tsaa, isang basong kape, isang tasang kape, okay lang naman. Pero 6 to 8 glasses, kailangan ng tubig. Bakit? Para gumana ang utak, kailangan ng tubig. Para gumana ang puso, lalo na ang kidneys, kailangan ng tubig. Ang liver, hindi gagana yung metabolism ng liver pag walang tubig. Pati yung balat natin, kukulubot pag walang tubig. Kaya nga, mindful drinking, drink water with intention na kailangan mo siya inumin. Okay? Para gumanda yung pag-ihi mo, mawala kidney stones, luminis ang katawan. Parang detox yan. Bukod sa pag-inom ng tubig, itong number 2, hydration, mas maganda rin yung kinakain natin, matutubig. Tulad ng pakwan, matubig, melon, matubig, orange, matubig din. Gulay, maraming gulay, puro tubig din yan di ba? Buko, matubig din. So, iwas din sa mga bagay na nakaka-dehydrate, yung nakaka-tuyo sa katawan natin tulad ng kape. Pag kape, ihi ka na ihi, lalo na alak. Alak, ihi ka na ihi. Okay? So, sinabi ko, 6 na libre. Number 1, oxygen. Di natin minamaximize.
2, tubig, hindi natin din ginagamit, kaya maraming sakit eh. Di ba? Maraming may kidney stones, maraming may UTI na mga babae. Bakit? Hindi uminom ng tubig. Number 3, kailangan natin ng exercise. Ibig sabihin, bukod sa exercise, dapat masaya tayo, naglalakad, nag-exercise, nag-i-stretch. Okay? Para lumakas yung muscle natin, para maging maluwag ang mga muscle natin. Gaano karaming exercise ang recommended ko nga? Bata ka man, 40 years old, or senior, mga 30 minutes to 1 hour na lakad-lakad for the day. Hindi naman kailangan tuloy-tuloy 1 hour. Lalo nga po nagkakaedad, sabi ko, baka sa umaga, 5 to 10 minutes. Like ito, tapos ko mag-video, lakad-lakad muna dito, 5 to 10 minutes. Diba? Tapos mamaya, pahinga ulit, mamaya lakad naman. Lakad, upo, paiba-iba position. Kasi nga, sabi ko, para hindi maging stagnant yung dugo. Okay? Hindi ma-stuck yung dugo natin. Kailangan gumagalaw ang dugo, ang pawis, ang lymphatic system, lahat yan. Marami pa ibang tubig yan sa katawan. Mas gumagalaw, mas maganda. Kung kaya mo brisk walking, pwede. Kaya mo mag-exercise, kaya mo yun. Okay? 30 minutes to 1 hour per day. Pwede mo bilangin yung lakad mo. Mga 3,000, 4,000 steps. Kung may edad, kung bata ka pa, siguro 7,000, 8,000, hanggang 10,000 kung kaya mo. Huwag lang sosobrahan. Okay? So number 3, kailangan may exercise every day. Number 4, very important, mabawasan ang sakit. Ito lang, simple lang to. Reducing stress. Okay? Hindi lang stress sa buhay, stress sa pag-iisip, pati yung mga negative beliefs natin. Marami tayong negative beliefs eh. Anong negative beliefs? Negative beliefs, hindi tayo magaling, hindi natin karapatan maging masaya, hindi natin karapatan yumaman, malas tayo sa buhay, wala tayong kakayahan. Lahat yan negative beliefs. Kailangan maghirap muna, lagi tayong galit, laging stress, laging naiinggit sa iba, laging greedy, swapang sa pera. So lahat yan dagdag stress yan. Okay? Kung ano dumarating sa atin, yun na ang kailangan natin. Okay? So itong pag-stress kasi tataas yung cortisol eh. Yung cortisol, hindi po maganda yan. Bibilis ng tibok ng puso mo. Pag na-stress ka, ma-high blood ka, na-heart attack, maraming pang problema. So focus sa mga positibong bagay dumarating sa buhay. Kaya nga, dapat nga positive lang tayo. Mabait lang sa kapwa, tumutulong lang, hindi nanloloko ng ibang tao. At madasalin. Reduce stress, remove negative beliefs. Malaking bagay po yan. More stress, mas masakit ang katawan. Di ba? More stress, mas hindi darating ang pera, hindi darating ang swerte. Paano? Mainit ulo mo eh, galit ka eh. Di ba? Pag galit ka na, sino pa lalapit sa'yo? So yan, number 4. Number 5 out of 6. Simple lang tong video natin. Kailangan nililinis ang katawan. Cleansing the system regularly. Kumbaga sa kotse, change oil, may detox. Anong mga detox? Detox is, ibig sabihin, minsan huwag ka kumain ng karne. Okay? Puro gulay lang. Puro gulay, konting isda. Cleansing na yon. Konti lang kainin mo. Okay? Cleansing na rin yon. O yung iba, nagpa-fasting, cleansing na rin yon. Pwede ka uminom ng puro juice lang. Yung mga shake. Diba? Yung mga cucumber, kung ano-anong pipino, shake, kinahalo-halo, herbal cleansing, pwede rin yon. Okay? Pag inom ng maraming tubig, cleansing din yon. Okay? Pag pagbabasa ng mga chismis sa social media, di ba? Puro positibo lang. Pumunta lang sa tabi ng puno, umupo, mag-relax, tumingin sa puno, sa halaman, sa batis, cleansing na yon. Isa pang cleansing, damihan mo yung high fiber, yung maraming gulay, maraming prutas, anong mangyayari? Pag marami kang kinain ng gulay at prutas, dudumi ka ng dudumi. Yan ang pinakamagandang cleansing. Dumi ka ng dumi regularly. Dumudumi ka once a day, twice a day, naka-cleanse ang bituka natin. Bawas cancer yan.
Isa pa, pag nag-exercise ka, maganda pinapawisan ng konti, di ba? Pag pinapawisan ka, cleansing din yan. So, maraming ways i-cleanse ang utak, ang katawan, sa paghinga, sa pag-inom ng tubig, sa pagdumi, sa pagpawis, at yun na nga, pag-iwas sa mga karne para ma-cleanse yung katawan natin sa toxins. So, malaking bagay din yan. So, konektado sa number 5 cleansing, itong number 6, last tip, simpleng-simple lang, healthy food, di ba? Kailangan yung mga pagkaing malilinis, di ba? Ano ba to? Ito yung mga organic, mas fresh. Ano ba mas fresh? So, talagang mas gulay talaga kinakain. Maraming gulay. Like ngayon, nagpaluto ako ampalaya. Favorite ko, ampalaya. Ampalaya, maraming kamatis, walang karne, walang sahog, walang hipon. Kamatis, bawang, sibuyas, maraming kamatis at ampalaya. May sauce, parang tomato sauce kasi nga siya, 'di ba? Maraming kamatis. Yun lang kinakain ko, baka konting isda, pwede na. Healthy food, maraming gulay, may isda din, bawas sa matatamis at from time to time, bawas sa karne. Bawas sa baboy, sa baka at ibang karne kasi ang meat natin, alam nyo naman yung karne natin, di ba? Hindi natin masabi, baka nalalagyan ng antibiotic, maraming toxin, di ba? So, pwede naman kumain ng karne, wag lang masyadong marami. So, more vegetarian, more fruits, more tokwa, lahat yan, at yung mas malilinis na pagkain. Iwas na tayo sa mga junk food, fast food, mamantika, mas natural ang pagkain, mas okay sa atin. Okay po? So, simpleng-simple, isipin nyo lang po to. Itong 6 na bagay, may iba nga nagsasabi, 99% ng sakit, maiiwasan itong 6. To recap, number 1, oxygen. Huwag kalimutan yung libreng hangin. Number 2, tubig, 6 to 8 glasses or more pa. Libre din dapat ang tubig. Number 3, exercise. Libre mag-exercise. Galaw-galaw ng katawan, galaw-galaw para hindi pumanaw. Number 4, alisin ang stress at negatibong beliefs at emotion sa utak natin. Huwag makipag-away. Number 5, linisin ang katawan. Detox. Detox sa pagkain. Detox sa pagdumi. Okay? Pati sa pag-ihi, inom ng maraming tubig. Detox din yan. And number 6, more vegetarian, more healthy foods. Pag susundin nyo lahat to, ay baka tanggal na yung high blood nyo. Tanggal na yung diabetes nyo, tanggal uric acid, tanggal na rin yung high cholesterol. So maraming sakit mapapagaling. Simpleng-simple lang po. Dito tayo babalik sa basic.